short story kung paano ako nanalo ng iPad A16. Nag-attend kami ng PCCP convention. Tapos merong raffle. Yung raffle ticket, merong mga booth na kailangan mong magpa-sign. Pwede mo lang ihulog yung raffle ticket mo kapag nakompleto mo na yung mga booth na kailangan mong ipa-sign. Lampas 20 yata yun. Third day yun, nung nanalo yung katrabaho ko. Tapos, nagkatinginan kami sa mata. Pinakita niya sa akin yung text na nanalo siya. Within 5 minutes nung nag-celebrate kami nung workmate ko na yun, may tumatawag sa akin. Gagi, nanalo din ako. So, yung sa kanya silver, yung akin blue. 128 gig to. Ang alam ko, 60 hertz pa rin to eh. Pero, 8 gigabytes of RAM. Nagmamanifest ako ng iPad mini pero iPad A16 to. Magko-complain pa ba tayo? Wala tayong binayaran. Ang ganda nga nung pull tabs kasi kapag hinila mo siya, diretso yung punit. Tapos ibang-iba talaga kung Apple yung ina-unbox mo. So this is my very first iPad. Never pa ako nagka-iPad nung bata ko. Parang gusto ko nga mag-aral ulit eh kasi nakikita ko yung mga nagno-notes using iPad. Parang ang ganda. So, here's the Apple logo. Ayan. May kagat. Nung bumili ako ng iPhone 11, nahirapan ako dun sa cloud. Kaya, I don't think kaya ng 128 lahat ng nilalaro ko. Kaya, mamimili lang ako ng mga laro. 1 year before nanalo ako nitong iPad, may nakita akong girl, naka-tote bag siya, sumisilip yung blue niya na iPad. Tapos sabi ko, maganda naman pala yung A16, lalo na yung blue. Tapos, blue yung napanalunan ko. Feeling ko dun ko siya na-manifest eh. Meron akong nabili ng mga nail art stickers. Feeling ko lilitaw siya dito sa blue kasi deep siya na blue eh. Of course, ang home screen natin magiging pink dahil mahilig tayo sa pink. Ito yung mga included. Merong startup guide. Tapos, meron palang charger to. I mean, yung power brick. Kasi diba, sa iba wala ng power brick. Marami akong tablet. Pero, ngayong nahawakan ko na yung iPad, naku, mukhang hindi ko na to bibitawan. So, enjoy the rest of the unboxing. Magsasalita ulit ako mamaya. Ito yung size comparison nila ng favorite ko na tablet, yung Redmi Pad Pro 5G.
Given na 12.1 yung Redmi Pad Pro, expected na mas matangkad siya ng konti. Pero yung width, carry naman, magkapareho lang sila. Yan yung standard home screen. Papalitan natin yan mamaya. Hindi ko na in-include yung pag-customize ng home screen kasi nanood tayo ng maraming ads. Stressful kasi para sa akin yun. As much as I love customizing, nahihirapan akong mag-chill kapag nanonood ako ng maraming ads. Kaya, hayaan nyo na. Siyempre, bumili tayo ng Apple Pencil. Hindi ako magaling mag-drawing, pero mahilig akong mag-doodle. Pero pangit. Pero, yun. Para sa ano lang din, dagdag hobby ba? Tsaka gusto kong ma-experience kung paano yung mag-drawing dito sa iPad compared sa ibang tablet. Sa shorts ko na lang ipapakita yung sound kung paano mag-drawing sa Paperlike. Nahihirapan na kasi ako mag-edit ng mga long video tapos wala akong pag-filman kasi hindi naman maayos yung table ko as you can see. Spoiler alert, nagustuhan kong mag-drawing sa iPad compared sa Android. Hindi ko alam kung yung Paperlike ba kasi never akong bumili ng Paperlike. Ayan, bumili pa ako ng nibs kasi medyo concerned ako doon sa original Apple nibs kasi hindi siya metallic. Tapos feeling ko nagagasgas siya habang nagdo-drawing ako. Bumili rin ako nitong pen holder pero hindi siya compatible pala sa Apple Pencil na USB-C. Huwag yung bibilin to kung yung USB-C yung ninyo. Apple Pen 2, second gen daw, yung compatible siya. Pero okay naman kung pencil holder lang din. Yung medyo purple-ish lavender yung napili ko na color kasi yung tablet, depende sa lighting, para din lang siyang purple. Yan, matagal na rin kasi akong nanonood ng mga nag-i-sketch gamit ang iPad at saka nagjo-journal gamit ang iPad. So, ang advice nila is yung metallic na nibs dahil nga napupudpud yung sa Apple Pen. Yan, matchy-matchy na yung case natin at saka yung case ng Apple Pen natin. Tapos ayan, naglagay na rin ako ng mga stickers. Yung mga maliliit na butterfly, yan yung sinabi ko na nail art stickers. Tama nga ako, 'di ba? Lumilitaw siya dahil deep yung blue, tapos white yung sticker. Tapos na rin tayong mag-customize. So ayan, si Colombina yung napili ko na wallpaper. Tapos pink na lang din yung mga icons natin at saka widgets. Ito yung sinasabi ko na magnetic na Paperlike na nabili ko. Kasi nakita ko dun kay Jeros, yung user sa TikTok na expert sa Apple products. So ito na lang yung binili ko para kapag nanonood ako, clear lang yung screen. Tapos kapag magsusulat ako, doon na tayo maglagay ng Paperlike.
try natin yung scribble. Pero na-try ko na yun. Trinay ko lang na nakalagay yung pen case. At saka para mapakita ko dito sa video. Hindi lang halata pero sobrang excited ko at saka sobrang ignorante ko dito kasi pinagpala tayo sa babaeng lahat. Nanalo tayo. Wala tayong binayaran pero may hawak tayong iPad. Try din natin sa notes. Yan. Hello. Nakikita ko kasi yan sa mga nag-unbox ng iPad. Ang una nilang sinusulat sa notes is hello. Ang ganda ng fountain pen kasi hindi naman ako marunong mag-calligraphy pero nung nagsulat ako, mukha siyang calligraphy. Bumili rin ako ng keyboard na lagi kong napapanood sa TikTok. Dito kasi sa keyboard na to, oras na sinalpak mo na yung iPad mo, mukha na siyang laptop. Kung bago kayo sa channel ko, or napadaan lang kayo dito, hindi nyo na natatanong. Nagsusulat kasi ako. Marami akong digital footprint. Meron akong mga nagkalat-kalat dyan ng mga sinulat na libro. Ito, like any other keyboard, meron siyang charger. Na-testing ko na din, matagal yung battery niya. Ang napili kong kulay is yung pink or yung rose gold. Yung cutout para sa camera, parang pang pro yan eh. Hindi naman ako pihikan sa mga ganun na na mga factors. So, yan yung dati kong case. Parang flip case lang siya na normal. Tapos, medyo bluish na violet yung theme ko. Kaya bagay din dun sa case. Tapos, yan na siya with the keyboard. Backlit na rin siya. Tapos, pwede mong kontrolin yung brightness. Pwede mo ring tanggalin yung light kung hindi ka naman nagtatrabaho sa gabi. Tapos, ayan, may RGB. Yan, kung pa-drawing lang ako, pwede na tong case na to. Or kung on the go, pwede na siya. Pero, since bumili tayo ng keyboard, ayan, syempre nilagyan ko ng madaming sticker. So, that's it for the unboxing. Yung review, baka hindi ako gumawa kasi tinatamad ako. Pero thank you for watching. Please like and subscribe.